Ngayong araw nga mga mare, nagluto nga sila dito ng pananghalian nga nila. At si tatay nga nagtanim na nga rin mga mare ng kanyang papaya. Siyempre bago yon, simulan naman natin ang panibagong araw nga dito. Bago nga sila umaalis mga mare, sinisigurado muna nga nila kung anong madadala na nila para hindi na nga sila pabalik-balik. Si tatay pala bumili nga mga mare ng ipa kasi gusto talaga niya i-push mga mare ang pagtatanim nga niya. Kaya sabi niya sa plastic na malaki niya na nga lang daw itatanim nga mga mare, kaya bumili ng ipa, saka nga ng lupa. Kasi nga mga mare, para nga daw mas mataas na nga niya daw itatanim kahit ngayong kalabasa doon niya itatanim at bumili na nga rin sila ng mauulam nga nila. Ay, eto na naman nga po tayo, iniinggit na naman ako, naglugaw na naman nga ito nga si JM, hindi nga maalis yung cellphone, iba na talaga mga kabataan ngayon. Kumakain man ay talagang for the cellphone na nga sila. Nako, ito nga gusto ko mga maring masubukan, gusto ko nga ditong sumama ng maaga para makapaglugaw nga din ako. Ewan ko, mas masarap nga mga mare sa ganitong kainan, lalo na't paglugaw nga ang usapan. Ito na nga rin yung nagiging almusal nila mga mare kapag hindi sila nakakapag-almusal. Bumili na nga rin sila ng gulay para isahan na nga lang at mga sibuyas para hindi na sila pabalik-balik at tuloy-tuloy ang trabaho nga nila sa bukid. At sa wakas nga mga mare, andito na nga rin sila at makakapagsimula na nga ulit sila. Kung mapapansin nyo nga, kompleto nga rin sila mga mare ngayong araw. Hanggang ngayon nga mga mare, si Kuya Richard ay hindi niya pa nga rin kilala sa iba nga yung mga followers natin. Si Kuya Richard nga mga mare ay kapatid ko nga kay tatay. Bali anak nga siya ni tatay sa una, bali kuya na nga namin siya. Kakatuwa nga na nandito na nga siya mga mare, at least may banding nga silang magtatay. Naibaba na nga itong mga mareng binili nga ni tatay ni ipapumunta naman sila sa hardware. Ngayon ata nga nilang balak magpalitada, kaya bumili na nga sila ng mga ganyang kutsara. Syempre si tatay pagdating sa nakatoka nga siya sa gulay. Ewan ko kay tatay kung bakit nilulusaw nga yung pataba mga mare, kasi si pangit ay tuloy na nga yun. Kumbaga diretso na nga siya mga mare, pero kay tatay nga nilulusaw nga niya. Kayo ba mga mare, paano kayo magpadaba ng gulay? Ano bang mas magandang teknik? Kahit papaano naman ay nakasurvive naman yung mga tanim ni tatay, yun nga lang nanilaw, kaya kailangan na talaga ng pataba. Dahil anong oras na nga rin mga mare, eto magluluto na nga rin sila ng pananghalian nga nila dito. Si Kuya Richard talaga napakasipag niyan mga mare magluto, kaya nga siya ang tagaluto nga nila. At eto kamatis ata to. Kinamatisan pala mga maring isda ang lulutuin nila, o diba ang sarap nga nun. At nakapagsaing na nga rin pala si Dagol, kaya tamang-tama nga. Sabi nga ni mama bakit daw ginamit etong kaldero niya. Dahil sa totoo lang, etong kaldero niya mga mare, hindi talaga niya pinapagamit yun sa kahoy. Pero dati nga hiniram ko yun mga mare, talagang uling-uling na, tapos napalinis nga ulit ni mama na paputi. Kaya nagtanong siya kung sino daw ba nagdala nun mga mare, pwede naman daw yung iba, wag nga lang daw yun. Ewan ko kung ganun din ba yung mga mama nyo, ay nauulingan yung mga kaldero nila. Pero sabi ko kay mama okay lang yun at magagamit din naman dito, kasi hindi pa nga ginagamit dito yung banga. Ay yung palayok pala mga mare. At eto na nga mga mare yung isdang hinaasikaso nga ni Kuya Richard. Nakalimutan ko nga lang ang tawag dyan mga mare, kasi madalang lang talaga kami bumili ng mga ganyan dahil may kamahalan talaga. O diba ang ganda nga ng kalan nila, hollow blocks, dalawa nga lang, basta may kahoy ka at meron kang posporo, mabubuhay ka na. Pero syempre si tatay, busy pa nga rin sa mga paninim niya. Siguro si tatay kaya mga mare gustong gusto niya pinupush ngayon ng pagtanim na dahil na-miss niya nga rin magbukid. Palagi niya nga sinasabi gusto niya nga daw sakahan mga mare ng palay, kaya nga lang hindi natin apod yung malalaking ang mga ektaryang ganun. Ito nga lang yung kaya natin sa ngayon, kaya ito na rin siguro yung pinagtsatsagaan nga ni tatay kahit naiinip nga siya. Hindi rin kasi siguro talaga may iwasan na si tatay mainip nga mga mare sa pagtatim nga ng palay. Ngayon lang kasi hindi siya makakapagtanim ngayong taon. Dahil halos yung pagtatanim nga ng palay ay kasama na nga namin. Hindi ko nga alam kung kinamatisan ba to, kasi nga may sinigang nga mga mare. Tingin nyo anong tawag dito mga mare, siguro sinigang. At eto nga napagod na nga si tatay, kaya eto nagpahinga na muna siya at uminom na nga muna dito. At sa wakas nga si Kuya Richard tapos na nga rin sa pagluluto niya. Hindi pa nga kasi mga mare nagagamit nga itong palayok nga natin, kaya ito muna nga mga kaldero nga ni mama yung ginamit. Marami rin kasi nagsasabi na hindi nga daw tayo dito nagluluto. Nagluluto nga sila dito mga mare, lalo na kapag may oras nga sila. At eto nga mga mare yung plato nga nila, yung dahon nga ng saging. Dito kasi mga mare sa atin, dito naman ay ibang luto rin naman talaga. Bago nga sila umalis minsan ay talaga nag-aalmusal na nga rin sila dito. Syempre anong oras pa nga sila mga mare umuwi, kaya naman kailangan dito na sila mananghalian. O tingnan nga natin kung
masarap nga ang ulam nga nila for today's vlog. O diba, tingnan nyo naman mga mare, makakaraos nga sila ngayong araw kasi nga meron silang masarap na ulam. Pero totoo yun, tama naman kayo na mas makakatipid talaga kapag nga hindi ka bibili, lalo't marami nga sila. Kaya lang nga ang mga mare, minsan pagod na rin sila at hindi na nga sila nakakapagluto. Hindi naman dito mga mare pumupunta si mama. Sabi nga ng iba, bakit daw hindi pinagluluto ni mama? Si mama nga maagang maaga pa lang nagsasaing na nga dito para meron nga silang almusal. Kasi kapag kami andito mga mare, kung ano nga lang yung ulam ay pwede na nga sa amin yun. Pero diniliver na nga pala dito mga maring semento, kaya naman ayun, sisimulan na nga ulit nila. Sino nga nakaka-relate dyan mga mare sa tatay nyo na napakahilig magplato sa takip ng kaldero? Napakasarap ng ulam nila. Tingnan nyo naman, konti na nga lang yung nakadikit na kanin. Tapos umusok-usok pa nga mga mare yung ulam nila. Tingnan nyo naman Kapag kainan talaga, ay kanya-kanya na mga mare. Bahala na nga kayo dyan. Sa mga mare pag gutom, ay nako talaga, wala na magkakakilala. At eto, pagkatapos sila mamahinga, ay nagsimula na nga ulit sila. Marami nga rin talagang natatagalan mga mare dahil hindi naman panay-panay ang gawa nga dito. Meron talagang araw na hindi rin talaga nakakagawa. Na ngayon mga mare na panay-panay nga ang ulan. Buti na nga lang ngayon, umaga nga lang umuulan. Aba si tatay may bago nga daw ditong binhi, kamatis nga, kaya naahalo-halo nga niya dyan. Pumunta pala kami dito mga mare nung hapon, pero sandali lang naman kami dito. Ito yung kadugto nga mga mare na nakaraan natin video. At nagbaon nga ako mga mare ng baon kung dalang hita para meron nga ako ditong kinakain. At ito nga si Kuya Richard, abalang-abala sa pagbabasa nga dito. Papalitada na nga ata sila mga mare. Aba tingnan nyo naman, galing nga dito, merong maliit na balon kaya hindi na kailangan ko saan sa kumukuha ng tubig. Aba kung alam ko lang nga mga mare, mahina yung tubig nga dito sa kubo natin, nagpabalon na nga lang sana ako. Dekada nga din natin ginagamit yung balon, malinis naman yung kahit panghugas-hugas lang ng plato, pang dilig-dilig, paglinis-linis nga dito mga mare semento. Sabi nga ni Pangit kahit hindi na ganun kakapal yung palitada mga mare, kahit malipis na nga lang daw kasi kami lang naman yung magsi-CR dito. O kapag may pupunta dito makiki-CR, at least meron nga tayong CR. At eto na nga si Kuya Richard, abalang-abala pa nga rin dito. Marami nagtatanong ko ilang taon na daw ba si Kuya Richard. Si Kuya Richard po ay 31 na nga. Niloloko nga namin, wala na siya sa kalendaryo. Dapat nga ay magkaroon na nga siyang apo. Sabi nga ni tatay, siya na nga daw ang manliligaw para kay Kuya Richard. Aba minsan nga nagtatalo na nga sila magtatay mga mare. Si Kuya Richard yata ay wala pa nga plano nga mga mare mag-asawa. Alam ko dati may asawa na to si Kuya Richard, naghiwalay nga lang sila. Habang wala pa naman kaming ginagawa dito mga mare, nag-live na nga lang kami para makipag-usap nga sa inyo at maraming salamat sa palaging panonood nyo. Pero si tatay nga, aba hindi talaga nagpatinag mga mare sa pagtatanim nga niya. Kaya nagpatulong na nga rin siya mga mare dito, isalin nga itong mga lupa kasi maganda nga daw tong lupa na to. Para siyang lupa tapos meron nga kasamang ipa, hindi ko alam ang tawag dun, basta magkahalo. At eto na nga itsura niya, ang lalaki nga mga mare. So kasi naisip niya mga mare, kahit nga bumaha at least mataas-taas nga daw yung tanim niya. Syempre bilang libangan nga yan ni tatay, sige lang mga mare. At eto na nga mga mare yung tinatanim niya, tingnan niyo naman Ito pala yung nabili natin nung nakaraang papaya, ngayon pa nga lang ni tatay itatanim. Kaya naman dyan niya na nga itanim para na daw pag bumaha hindi na nga maaabot. Sabi ko nga kay Pangit, pwede naman nga dyan itanim, kaya nga lang doon na nga lang mga mare sa taas. Yung parang nakikita nga natin sa ibang bansa mga mare, mga nakabaldi-baldi nga yung mga tanim sa taas. Meron nga ako napanood nun sa kamote nga mga mare, tas bibiyakin na nga lang yung timba kapag nga meron na nga bunga. Nakakatuwa din kasi mga mare pag nanonood ka nga mga pananim tapos inaani nga nila. At eto nga si tatay, hinahaluan na nga ng lupa dito mga mare para naman tumaas nga. At eto, tamang live nga lang kami dito. Wala lang, masarap din kasi mga mare nakikipagkwentuhan nga sa inyo at marami nga kayong mga katanungan na nasasagot nga namin. At syempre dito kasi nakakapag-shoutout nga kami mga mare. Si tatay nga mga mare ay talaga namang sikat na siya kasi gustong gusto siya ng mga tao. Lalo na't marami nga daw siyang kamukha na tatay nga nila. Kaya si tatay madalas din talagang hanapin. Pasensya na kung si mama ay madala nga lang makita kasi dito nga palagi yung vlog nga natin. Pero hayaan nyo at yayayain ko dito si mama mga mare kapag may kusina nga na dito, tas magluluto nga tayo katulad lang ng dati. Naalala ko nga nun pag sinabi ko maluto tayo ng ganito, tapos sige lang siya. Magluluto kami ng kamote, magsusunog kami ng bigas, yung mga makalumabang mga gawain mga mare noon. Aba si mama nun mga mare, go na go. Kaya tiyak na mayayaya din natin to sila mga mare dito pagtapos ay kusina. At eto na nga, tingnan nyo naman ang ganda na ng pagkakagawa nga ni tatay.
Abay, nagrereklamo nga si tatay, mabigat pala daw kapag doon nga manggagaling nga itong ipa sa taas. Dapat pala dito na nga siya mga mare naglagay agad para hindi niya na nga hahakutin. Kung titingnan nyo nga yung katawan ni tatay, talaga namang napakaligsin yan, hindi kasi siya sakitin. Bata pa nga ako huli nagkasakit yan mga mare at na hospital. Pero dahil nga doon mga mare ay talagang tindi nga ng paghihirap nga namin, na asin nga wala kami ni tubig, wala din. Kasi ay hindi nga siya nakakapagtrabaho nun dahil nga bawal, tapos si mama nagpapadede pa nga kay Bibi. Kaya hindi rin talaga nakakapagtrabaho si mama, pero nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nakasurvive nga kami sa paghihirap nga na yun. Tipong ultimo nga mga mare hapunan, iniiyakan na nga namin kasi wala talaga kami mga mare pagkukunan. Naalala ko nga dati nung medyo malakas-lakas na nga si tatay, nakakagapas na siya, kaya nga lang hindi pa nga mare nagigiik. Tapos wala nga kami mga maring isasain kinagabihan na ewan ko kung saan si tatay kumuha ng saging nun mga mare. Pero yung saging nga rin ay talaga namang matigas pa, pero kinuha nga ni tatay para ilaga para meron kaming hapunan. Naalala ko nun puro ako reklamo na gutom at naiiyak na nga ako. Kaya lang kailangan ko antayin nga mga mare yung nilagang saging nun, tapos sobrang tigas pa nga nun. Kasi nga hilaw pa. Sa ngayon mga mare, sa mga alaala ko nga nung mga bata nga kami, yung tipong sasama nga ako yung tatay para maghanap nga siya mga mare ng trabaho, tapos pagbalik namin wala kaming nahanap. Aba, yung tinapay nga mga mare na may mone na may palaman, grabe kapag nga ayun ay talaga inuunti-unti ko pag binigyan kami ng ganun. Kasi nga minsan nga lang kami makatikim nga ng tinapay. Pero grabe rin talaga mga mare yung pagsubok na yun na nagpatatag nga sa amin ngayon. Kaya kung dumating man anumang pagsubok ay talagang matatag na nga kami, hindi na kami basta-basta susuko. Dahil halos nga lahat ng pagsubok ay naranasan na nga namin. Ngayon pa ba tayo susuko kapag andito na nga tayo? Kaya alam ko sa mga pang pinagdadaanan dyan, iniisip nyo nga rin yun, pero palagi ko sasabihin sa inyo, huwag nyo sukuan yung problema. Dahil dadaan lang yan at hayaan nyo lang siya mga mare. Dahil ang pagsubok ang magiging dahilan para maging matagtag tayo sa kasalukuyan. Magbibigay pa nga rin tayo ng gift basta nakapalo at sinishare ang ating video. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!